Ayan guys, so tignan nyo, ang kalat ng likod namin. So, papasok ako ngayon sa work and gusto ko lang i-share yung lipat bahay journey namin ngayon. So, ito yung second time na lilipat kami ulit ng bahay sa luma pero bago. Luma kasi yung bahay na yon, dun kami nanggaling. Dun ako tumira nung unang dating ko dito sa Finland. And then ngayon, babalik kami ngayon doon. Pero, ano na siya, ni-renovate na siya. So, pinalitan na yung sahig kasi naalala ko, nabanggit ko na gusto ko talaga yung apartment na yon. Ang problema lang yung sahig niya kasi ano na dahil sa luma na siya, so hindi na siya kaya-ayang tignan. And importante sa akin talaga yung sahig. And tignan nyo guys, ayan, ito yung likod ko. So, kagabi nagbalot na kami kasi bukas lilipat na kami. So, ito lang yung napakahirap talagang gawin dito no sa Finland. Kapag hindi mo makita yung apartment talaga na para sa alam mo 'yun. Kasi katulad nito, maganda naman tong apartment namin. Ano lang siya bagong renovate na siya nung lumipat kami dito. Ang ganda ng mga gamit like yung dishwasher, yung stove, maganda. As in, tas may sauna, may balcony na malaki. So, lahat ng winish ko talaga kay Lord, yun ang binigay sa akin. Pero, yun nga, hindi namin naisip na ang bilis lumaki ng mga bata. Pagdating lang nila dito, maliit. Pero ngayon, wala pang 2 taon, ang laki na nila. So, unexpected talaga. And parang lumit yung living room namin. So, si Sofia at si Donald nasa kwarto sila. Although magkaiba ng bed, pero parang ang sikip na niya. So, doon naman sa lilipitan. So, doon naman sa lilipatan namin, isang room lang siya and living room, pero yung living room niya is malaki. And then maliit lang yung balcony niya. So, isa yun sa na-realize ko na hindi mo kailangan ng malaking balcony, lalo na kung walang glaze. Kung may glaze yan, siguro mapapakinabangan mo pa yan pag winter Pero pagka walang glaze, ang hirap niya pag walang glaze nga, ang hirap niya pag winter. Kasi talagang linis ka talaga and then hindi mo talaga siya magagamit, hindi ka makakapagtambay. Ako pa naman, paborito ko talaga na magmumuni-muni ako sa labas ng balcony kasi ang ganda naman talaga ng view, 'di ba? Lalo pagka nagre-relax ka. So, ayun, ang daming kino-consider kaya ayoko talaga din na lumilipat. Kasi pagka lumipat ka, lahat kailangan mong gawin yung pag-change ng address. Although madali lang dito kasi nga computerized na, 'di ba? Kumbaga lahat na is nasa computer na. Mag-change ka lang ng address sa DVV. And then of course, kailangan mo rin i-change yung address ng insurance, home insurance. So, kailangan din yan yung home insurance. Bago ka lumipat, kailangan makita nila na nag-apply ka ng home insurance. Importante yan dito. And then, yung internet. So, nabanggit ko nga sa last vlog ko na depende sa bahay kung ano yung internet. So, dito, ang internet dito is DNA. And then, sa lilipatan namin, Elisa. And good thing naman, meron kaming nagamit ni Ate Ja before na router ng Elisa. So, yun ang gagamitin ko ngayon. Pero may nakapag-comment sa vlog ko that time na meron na daw rules dito sa Finland. Nakalimutan ko anong year. Na dapat daw is kahit anong router daw, din Elisa, or kahit ano pa yan, na pwede nang gamitin kahit anong internet. Pero hindi ko lang alam kasi dito talaga hindi namin magamit yung Elisa dahil iba yung niya yung connector niya. So, I don't know, hindi ko alam. Or, susubukan namin na baka itong DNA pwede doon. Check lang namin. So, i-update ko kayo about dyan. And then, bukod dyan, syempre, maghahanap ka ng tutulong sa'yo na maghakot ng mga gamit na to. Syempre, na kami dito 2 taon na kami dito. So, napadami-dami na yung gamit. Kaya ang tips ko, pagka pupunta kayo dito sa Finland or nandito kayo sa Finland bago ka lang, naku, huwag ka muna masyadong bumili ng gamit, hindi ka sigurado sa apartment mo. Pero yung mga gamit naman namin dito is talagang ginagamit naman talaga namin lahat. So, yun talaga. Kaso, yun nga, padami, di ba? And then, ang pang problema pa talaga dito, lahat ng mga lumilipat, lahat yan,
ito yung laging problema, yung paglilinis. Paglilinis ng bahay, ng apartment, kasi kailangan wala silang makitang dots. Kasi marami ako narinig na konting ano lang, dumi lang, nagcha-charge na sila. Pagka may binutas ka, kailangan mong takpan. Kailangan mong ibalik sa dati. And good thing naman kasi may nabili kami ni Daddy Elgin. Nasaan na ba yun? Wait lang ha guys. Hanapin ko. May nabili kami ni Daddy Elgin na pang ano sa butas, pang takip sa butas. And ang ganda niya, super. Like magic. Hindi ko makakita. Ito. Ay, may tabi ata ni Daddy Elgin. May tabi niya ata. Hindi ko alam kung saan niya nailagay. Pero ito yung pangalan nung ano niya, yung ganito siya. Wala man lang picture. One band. Basta ang galing niya, yung ganito siya, oh. Hindi ko alam kung saan niya nilagay. As in, ilalagay mo lang siya, tapos, mag-aano na siya, matatakpan na siya. So, ayun na nga. Hindi ko nga makita kung saan niya nailagay. But anyway, yun nga yung isa sa ano dito. Meron namang ano dito, pwede ka namang kumuha ng cleaner na maglilinis ng ano mo, lilipatan mo. Ay, lilipatan mo yung pag-aalisan mo para mag-focus ka na lang dun sa lilipatan mo. Ganon. And eto nga, kumuha kami ng mover truck. So, iba-iba. Merong 40 euro per hour, 50 euro per hour. Depende pa yan. So, ang gastos, 'di ba? And then, so, eto, apartment na to, lumipat kami dito. 0 down payment. Pero yung lilipatan namin ngayon is 1,500 deposit. So, iba-ibang company, iba-ibang rules. Ganon. Ayun lang. Kaya, update ko na lang kayo sa susunod na, lipat namin. Kaya napakahirap. Kaya mas maganda nga sana kung meron ka ng apartment na makita, diba, na talagang pang permanent or bago mo kunin yung family mo at kung malaki yung family mo, kumuha ka na ng apartment na talagang para sa inyo, para hindi na kayo maglilipat. 'Di ba? Halimbawa, kung 4 families, malalaki na, so pwede na yung 3 rooms. Pag sinabing 3 rooms, 2 bedrooms, 1 living room. Kasi counted na yung living room as room para sa kanila. So, ganun dito. Na-explain ko na yun before and yan nga. Para baka hindi nyo na mahalungkat. At least may idea kayo pag naghanap kayo. May makita kayong, ito 3 rooms. So, baka inisip nyo 3 bedrooms. Hindi yun. 1 living room lang yun and then 2 bedrooms. So, ganun. Ayan. So, nakakapagod. And kailangan namin ilipat to bukas ng mabilisan. Kasi, 1 oras, 2 oras, 2 oras sa 100 euro yung babayaran namin. So, lipat doon, and then linis dito, and then, para maibalik na agad yung susi. Number 1 rules din yun, na kailangan maibalik yung susi mo. Same day ng, end of contract ng, ng bahay mo. Unless, parang gusto kong sabihin at least, unless, napakiusapan mo yung dito, yung landlord dito na kung pwede, medyo madali, pero tinry ko yun, hindi sila pumayag. Kailangan daw talaga maibalik agad yung susi, same day, or else penalty, more money. So ganun dito, money, ganun yan, lahat may bayad, kaya kailangan mabilisan. So dito na natuto si Daddy Elgin maging on time, maging mabilis sa lahat ng bagay, kasi kundi pera, bayad. Parang tax lang din yan pag late, pagka mali, yung declare mo, ganon. So, yun lang guys. Bye-bye, papasok na ako. Wala na tong edit. As in, kaya huwag nyo na kalimutan mag-subscribe, mag-follow, mag-like, and share.